Love Serye TV. To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. Masakit. Walang kasing sakit ang nararamdaman niya araw-araw at gabi-gabi. Umiiyak siya sa tuwing naiisip at naaalala niya si Achilles at ang mga sandaling nakasama niya ito sa maikling panahon. Ang mga ngiti nito nagpapabilis ng pintig ng puso niya at ang mga mapupungay nitong mga mata na palaging sinasamba ang kanyang kahubdan, maging ang mga labi nitong palagi niyang pinananabikang mahalikan ay hindi niya ginawang matantanan. Those happy memories they spent together, hunting her every time. She misses his hug, his kiss, and his love. Walang gabing hindi siya nanabik dito. Walang nakalipas na mga sandaling hindi niya ito iniisip. Si Achilles lamang ang tanging laman ng isip niya at isinisigaw ng puso niya. Pero batid niyang hindi na sila dapat magkita at magkasama. Tita Mommy, are you okay? Inosenteng tanong ng kanyang pamangkin mula sa likuran niya. Yes honey, I'm okay. Napuwing lang si Mommy. Aniyang mabilis na pinahid ang luha sa magkabilang gilid ng mga mata. No, you aren't okay Mommy. You've been crying since the day you came back. Am I the reason of your tears? Sawa ka na ba mag-alaga sa akin kaya po ba umiiyak ka? Matiis na tanong ng batang si Hem. Am I bad, tita? Ipamimigay mo na ba ako dahil makulit ako? Ayaw mo na ba sa akin? Sunod-sunod na tanong nito. Bigla siyang natauhan, buhat sa sinasabing iyon ng pamangkin. Hindi niya lubos akalain na maging ang batang paslit na ito ay mapupuna ang kanyang kalungkutan. Magdadalawang linggo na rin ang nakalilipas mula nang takasan niya si Achilles, ang lalaking dahilan ng walang humpay niyang pagluha. Of course not. You never been bad, young man. At bakit mo naman naisip na ipapamigay kita, Aber? You're the prince of my life and you'll always be my love. She carried him and put him in her lap as she pinched his pointed nose that obviously he got from his father. Achilles, I just thought so, tita. Baka kasi nagsasawa ka na sa akin. I love you, honey. I love you so much and I will never ever do the thing called ipamigay. Hindi rin ako magsasawang alagaan ka. Apat bakit ko naman hahayaang mawala sa akin ang pinaka-importanteng prinsipe ng buhay ko? I love you more, tita. And you are always my love too. Really? Opo, mami. Promise po yan. Itinaas ng batang lalaki ang kanang kamay. Tanda ng pangangako na tila isang tunay na lalaki may paninindigan. Talaga lang ha? Nakangiting ani ang kiniliti ang pamangkin. Pangako mo yan ha? Opo tita mami, promise po. Stop tickling me na po. Nakikiliting wika nito. From now on, I want you to call me mommy, not tita mommy. Just mommy, okay ba yon? Yes po mami. Ginulo niya ang buhok ni Hem. In that case, I'll make a pancake for you. Would you like to help me darling? Yes mommy, I will love to. Damihan mo lang po ha. Sure. Ani ang ginulo ang buhok ni Hem. Mawala na ang lahat sa kanya, huwag lang ang kanyang nag-iisang makulit na bibong pamangkin. Hem is the only person she had. She lost her sister and the man she dearly loved. At kapag mawawala pa ito sa buhay niya, ay baka tuluyan na siyang mabaliw at lamunin ng kalungkutan. Ito na lamang ngayon na nagbibigay saya at sigla sa buhay niya. Pero paano na lang kung dumating ang kinatatakutan niyang sandali? Ang mapalayo sa pamangkin na itinuring na niyang tunay na anak. Oh dear God, huwag mo naman sana mangyari ang mga naglalaro sa diwa niya. Huwag naman sana matuklasan ni Achilles ang tungkol kay Hem. Paano na lang kung kunin ito sa kanya ng lalaki at ilayo ito sa kanya? Higit itong may karapatan sa bata kaysa sa kanya. Bukod pa roon ay mayaman ang angkan ni Achilles at makapangyarihan ng mga ito. Kaya madali lang para rito na makuha ang pamangkin niya. Huwag naman sana. Dahil ikamamatay niya kapag nangyari yon. Buhat sa pakaisipin ng mga bagay na iyon, ay tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Bigla ang pagbundol ng kaba. Takot sa dibdib niya sa maaaring mangyari. No, not her Hem, not him. Oh God, not her nephew, for heaven's sake. Mommy, you're out of space again. Nakangusong wika ni Hem na pumukaw sa tila na paparanoid niyang isip. Oh sorry honey, my bad. Halika na, let's make pancake. Nakangiting sagot niya, pagkuwan sa kabila ng mga agam-agam na bumalot at yumayakap sa kanya.
Iho, why don't you go to Canada to visit your brother? Or in New York, Europe, Mexico, wherever you like and you can stay there whenever you like. Ma, I'm fine. I've been in Canada 3 months ago, remember? How about Korea? I've heard it's nice there. Nagpunta ron kamakailan ng anak ng kumare ko. Why don't you try there, Iho? Pangungulit pa rin ng kanyang ina na halatang hindi kumbinsido sa sagot niya. Lihim na lang siyang napangiti sa huling bansang swestyon ng kanyang ina. Korea? Yeah, right. Para sa mga babaeng gusto maghanap ng opa just like his younger sister na hindi na natutulog sa panonood ng Korean dramas. Ma, please stop worrying about me. I'm alright. No, you're not fine. Look at you, Iho. You never been like this before. Nakasama pa yata ang pananatili mo sa laot. You look so terrible, son. Ang kanyang ina na mula ulo hanggang paa siyang pinagmamasdan. Don't mind me, ma. He simply replied as he rapidly drank his whiskey. Mula nang dumaong sila ni Alicia ay hindi na siya matahimik at mapanatag. Labis-labis siya nag-aalala sa kalagayan ng kanyang mahal. Palagi itong laman ng isip at puso niya. Ni hindi niya magawang kumain ng tama at matulog ng maayos sa takot at pangamba noong araw na mawala ito sa paningin niya. Ilang araw din siyang pabalik-balik sa lugar na iyon at halos doon na rin siya matulog sa pakaisiping babalikan siya ni Alicia. At ngayon nga, lalo siyang nababahala. Natatakot at nag-aalala dahil magdadalawang linggo na niya itong hindi nakikita. Muli ay mabilis niyang tinungga ang laman ng basong hawak-hawak niya saka muling nagsali ng alak. Will you stop drinking? That won't help you to forget her. Kung alam ko lang sana magkakaganyan ka, di sana hindi ko nalang kinonsinti ang iyong papa para ipagkasundo ka kay Emily. Kung alam ko lang rin nasasaktan ka lang ng babaeng yan sanay. Ma, wala kang kasalanan kung ano man na nangyari sa amin ni Emily. So please don't blame yourself, okay? Napahilot sa sariling sentidong aniya. So for all these days, iniisip pa rin ng kanyang ina na kaya siya nagkakaganito ay dahil sa ex-girlfriend niyang pinagtaksilan lamang siya. Hell no, he never felt this kind of love. Longing and desire for a woman before, not even for his ex, Emily. Tanging kay Alicia lamang niya naramdaman ang damdaming ito. Natatakot din siyang hindi na ito muling makita at masilayan. At subing naiisip niyang bagay na iyon, pakiwari niya ay para siyang sinasakal. Son, stop worrying, ma. Hindi mo maiaalis sa akin na huwag mag-alala sa kalagayan mo. I am your mother, and it is my right to worry about you, Achilles. Bahagyan tumaas ang tono ng boses ng ginang, pero naroon pa rin ang pag-aalala para sa binata. With your looks now, son, I can say that you're so miserable. I hate to see you like this. Maluha-luha pang dagdag nito. Nilapag niya sa island counter ang basong hawak, saka lumapit sa ginang at niyakap ang ina upang konsulahin. I'm sorry, ma. Forgive me for making you worry all this time, but I assure you, I'm okay. Or let's say I'll be fine. Mahanap ko lang siya. Sinserong aniya. Mahal niya ang kanyang ina at hindi niya gustong nakikita itong nag-aalala para sa kanya. Sinong siya, Iho? Sinong hinahanap mo? Naudlot ang katanungan ng ginang nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hudyat na may tumawag sa kanya mula sa kabilang linya. Saglit siyang nagpaalam sa ina upang sagutin ang tawag na hindi naman ito kinontra. Holy shit, you look fuck man. Mula sa pinto ng opisina niya ay tuloy-tuloy na pumasok ang makisig na lalaki na may nakakalohong ngiti sa mga labi. Tila ba nananadyang ipabatid sa kanya kung gaano kasama ang kanyang itsura. Get lost, he replied without even looking at his unexpected guest. Humahalakhak lang ito at nilapag ang kulay tsokolating sobre sa harapan niya. Pagkatapos ay kampante itong naupo sa harap niya. What the devil are you doing here, Trev? I came here to save your ass. Mabilis nitong sagot. Kinunutan lamang niya ito ng noo at nagpatuloy sa pagbabasa at paglalagda ng mga papeles. Nagmimistulan ng bundok ng kapal na iyon. He was busy looking for Alicia, the woman he loved most for almost 2 weeks. Kaya naipon ang mga papeles na dapat niyang pirmahan, pero tila wala naman doon ang diwa niya dahil ang babaeng sinisinta ng puso niya ang tanging laman ng isip niya sa araw-araw at gabi-gabi. Marahil, tuluyan na nga siyang mababaliw kapag nagtagal pa ang ilang araw na paghahanap niya sa dalaga. He already hired a detective to find her the day he lost her, pero ewan ba niya kung bakit wala pa rin itong balita sa kanya. Damn,
He clenched his teeth with disappointment as the anger filled his chest. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa mahal niya. Oh, for love's sake, what the fuck you are waiting for? Open it. What's that? Walang ganang tanong niya na hinilot-hilot ang sariling noo. Halatang wala siya sa kondisyon para makipagtalo. A fucking piece of information about your woman, Trev remarked as he took his phone out of his pocket. So, if I were you, stop staring that damn thing and open the shit and fix yourself. His heart leaped with excitement as he got what he meant. Kasabay niyo ng matinding pananabik na makita, magyakap at mahalikan ng babaeng minamahal. Well, at least I did my part. Pagkuha ni saad ni Trev na ngayon ay nakatutok na ang mga mata sa screen ng teleponong hawak-hawak. Mabilis pa sa 4:00 binuksan niya ang sobre at gayon na lamang ang pagbubunyi ng puso niya. Sa nasagap niyang impormasyon, thanks man, maaasahan talaga kita. That's not for free and don't thank me yet. Puntahan mo na ang address na yan bago ka pa matuluyan sa mental hospital. He smiled at him with excitement and happiness filled in his eyes. Kung gaano niya kabilis binasa ang mga iyon, ay ganoon din katuloy ng kanyang paggagayak na makaalis at makita ang hinahanap. Hep. Before you leave, where's the key? Awat sa kanya ni Trev na ang tinutukoy ay ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan. The man helped him in just one condition. Iyon ay ang kanyang sasakyan na binili niya pa sa Europe. Natural, ibinangga na naman ng pinsan niya ang kotse nito. Kaya ang kawawang sasakyan naman niya ang mukhang magkakapira-piraso. Pero hindi na mahalaga yon. Ang importante ay ang impormasyong natanggap niya mula rito. Ask Tina. Mabilis niyang sagot. He heard his cousin. Bakit kay Tina? Disappointed na anas ni Trev. May pagmamarakulyo pa sa boses nito. Si Tina or si Christina ay ang sekretary ni Achilles and the only woman who hates him so much to the moon and back dahil sa pagiging palikero ng lalaki. Deal with her. He smiled at him as he left Trev in his office. Naiwan namang dismayado ang lalaki. For all the people in this planet Earth, bakit kay Tina pa? The nerd and the weird bitch. Hindi maipaliwanag ni Achilles sa matinding pananabik na nararamdaman para kay Alicia. Gustong-gusto na niya itong makita at mayakap ng mahigpit. Ang mahalikan ng malambot nitong mga labi at maipadama rito ang labis niyang pagmamahal. Thinking of her makes his heart filled with rejoice and unexplainable emotion. Ngunit naroon din ang mga katanungan sa isip niya kung bakit hindi man lamang siya hinanap ni Alicia, gayong naririto rin lamang ito sa Maynila. Wala ba siyang halaga para kay Alicia? Ganun lang ba kadali para malimutan siya nito? There's a lot of questions that playing in his mind, but he rather choose to ignore them. Isasantabi na lamang muna niya mga katanungan sa isip niya. Ang mahalaga ngayon ay makita niya ito. This time, he won't let her escape from him. Habang papalapit siya ng papalapit sa address na tinutuluyan ni Alicia, ay lalong bumibilis ang tibok at pintig ng puso niya. Hindi mawari ni Achilles kung ngingiti ba siya o tatawa dahil sa wakas ay makikita na rin niya ang babaeng pinakamamahal. But the heaven, he felt suddenly gone as he saw her with another man. Nakangiti si Alicia na pinagmamasta ng batang lalaking naglalaro habang nakaupo ito sa tabi ng lalaki. Gwapo at makisig ang lalaking katabi ni Alicia at sa tansya niya ay sinasabi rin ito sa buhay. But the fact he cares. Ano ang karapatan ng lalaking itong tabihan ng kanyang mahal? At bakit hinahayaan ni Alicia na tabihan ito ng damuhong lalaki? He clenched his teeth as he fisted his hand with anger. Dinagsa ng galit ang dibdib niya. Sa di kaaya-ayang nakikita ng mga mata. Pababa na siya ng sasakyan nang bigla siyang natigilan. Tila na estatwa at waring pinuhusan na nagyayelong tubig ang pakiramdam ni Achilles nang halikan ng lalaki ang babaeng mahal niya. He felt as if his heart breaks into billion pieces. Pakiwari ni Achilles ay pinagmamaso at pinagsasaksak ang dibdib niya sa sakit na biglang lumukob doon. How could she do this to him? Is this the reason why she suddenly disappeared without even telling him? Ito rin ba ang dahilan kung bakit hindi man lamang siya hinanap ngayon? Napakalapit lang nila sa isa't isa. Nag-igting ang mga bagang niya sa galit na nadarama. Hindi alam ni Achilles kung iyon ba sa sakit na nararamdaman niya
Ngayon o dahil sa katotohanang may ibang lalaki nagpapaligaya kay Alicia? Hindi kaya bumalik na ang alaala nito? Hindi kaya iyon na ang dahilan kung bakit hindi siya nito hinahanap? At ang lalaking ito na ba ang katipan ng babaeng mahal niya? Bakit ba hindi niya kaagad naisip na marahil ay may kasintahan ang babae bago pa sila nagkakilala? Sinagap niya ito at nakilala sa paraan na wala itong maalala sa nakaraan. And maybe this time ay nanumbalik na ang pansamantalang pagkawaglit ng memorya nito at hindi yun malabong mangyari. And the woman is no longer Alicia but the real identity. Her real name and everything. Marahil ay parte lamang siya ng nakaraan ni Alicia noong wala itong maalala. But how about those happy memories they spent together? Those many hugs and kisses. Those hot and intimate love making they had shared to each other. Wala lang ba ito para sa kanya? He knows 110% that he is the first man. He was the first man who popped her cherry. Subalit sapat na ba iyong dahilan para ipaglaban niya ito? Damn it. Hindi ba't kasalanan naman niya ang lahat? He knows her from the day he found her, pero mas pinili niyang makasama ito sa paglalayag sa halip na ibalik ito sa resort na dapat sana niyang ginawa noon pa man. Nagpupuyo sa galit ang dibdib na minainobra ni Achilles na sasakyan palayo sa lugar na iyon. With the pain and frustration in his heart, he drove his car as fast as he could. Ang nasa utak lamang ni Yay ang lumayo sa lugar na iyon at takasan ng katotohanan ng kanyang nasaksihan. He can blame her because he has no right. Wala siyang karapatang angkinin ang hindi naman sa kanya. Wala rin siyang karapatang magalit dito dahil hindi niya ito pag-aari. Anong karapatan niyang masaktan at magdamdam? Hindi ba't dapat ay magpasalamat siya dahil bumalik na ang mga alaala ni Alicia at masaya na ito sa dati nitong buhay noong panahong hindi pa ito nagkakaroon ng partial amnesia. Fuck, malakas niyang hiyaw sa loob ng sasakyan habang matulin itong pinapatakbo. Mapait siyang napangiti habang sinasariwa sa mga alaala yaong masasayang pagsasama nila ni Alicia sa loob ng yate sa gitna ng karagatan kung saan pinapaligaya nila ang isa't isa. Ang mayumi nitong tinig, mga ngiti at halakhak ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang mahubog at kaakit-akit nitong katawan ay naglalaro sa kanyang diwa maging ang masela nitong parte ay mistulang kidlat na sumasagi sa kanyang isipan. Kung sa bagay, kailan ba iyon nawaglit sa utak niya? He burst out in pain nang manariwa ang imaheng kanyang nasaksihan. Napatawa siya ng pagak sa pakaisiping iyon. The scene he had seen was unexpected. It was damn hell on earth. Inaasahan niya ay matutuwa si Alicia na makita siya. Na muli niya itong mayayakap ng mahigpit at mapapaulan na ng maraming halik. At pagkatapos ay muli niya itong ihahatid sa kaitaas-taasan ng mga ulap doon sa ikapitong langit. Pero taliwas naman doon ang lahat ng kanyang inaasahan. Is this the price of loving the stranger woman he found in the middle of nowhere? Nakalimutan na ba siya ng tuluyan ni Alicia? But she loved him. She told him that many times and he believed her and still does. Kailan nga kaya mabibigyan ng kasagutan ng mga tanong na ito ni Achilles? Muli pa nga kaya magtagpo ang kanilang landas ni Alicia? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.